life. Wait, alin natin. Ayan. So, kamusta ang life? Kamusta ang life nyo, guys? Welcome to my YouTube channel. Ano ba unahin ko? Okay. So, welcome to the journey of my abroad. Hindi ko alam kung journey ba to or mapapasado ako sa pag-journey ko, kung makakalis ba ako sa pag-journey ko pag-alis ng bansang Pilipinas. I don't know. Pero masarap yung kape. So, nag-apply ako pa-abroad, pa-Japan. Pero hindi ako naka-line up. Which is, tatawagan nila ako kasi hindi nila makita kung ano yung, parang ano siya, selected. Ang tawag dito, may tinatawag silang, para kang nag-fill up. Hindi mo alam kung anong sang lugar ka o saan iaano ka nung agency. Kasi, una, wala akong experience sa farmer. Pangalawa, I don't have any other experience kagaya ng electronics or mag-call this pag-a-apply sa construction. So, clearly, wala akong alam doon. And mekaniko, ayan. Wala rin ako ng dyan. So, yung na-applyan kong company, which is multi-resources development, keme-keme. Nag-apply ako doon kasi malapit lang siya sa amin, which is around lang Mega Mall. Maglalakad lang kayo ng konti, andun na yung agency nila. Maliit lang siya, hindi siya ganun kalaki. And then, nag-apply ako doon for hopefully na kahit pa paano ma-line up ako, makasama ako sa ano nila. But hindi. In-explain nila sa akin, although kahit pa paano accommodating naman yung isang ano nila, receptionist nila doon. Kasi, ang problema kasi sa agency nila, hindi ko alam kung ano ang related and needed nilang work. I have related work in factory for 6 months lang. So, clearly, hindi siya capable dun sa hinahanap nilang work for the employer nila. So, let's just say na 6 months ka, pero hinahanap nila 1 taon. So, sa part ko, ang ano kasi nila is work experience. Ang alam ko lang sa mga agency na naghahanap papuntang Japan, papuntang Taiwan, o papuntang kahit saan man yan. Ang ano nila is 1 year experience or more. So me, almost 3 years, 4 years, 5 years na ako nag-work. Pero sabi nila, hindi daw related. It's very disappointment as, you know, as na naghahanap sa ibang bansa. Kaya nga ka nagtatrabaho eh. Kaya nga ka nag-a-apply. Kasi, wait lang, sorry guys. Inano ko lang yung tablet ko. Is para makapag-abroad ka, makaalis ka, gamit nung agency. Kasi naman, mag-illegal akong umalis. Maproblema pa ako, mag-discrash pa ako. Yun lang ang ano dun. Yun yung downside pag mag-a-apply ka sa mga farmer, sa mga factory, sa mga electrical factory or kung ano man yun na hinahanap nila. Yun lang downside nun. So, hindi naman lahat ng naghahanap may alam sa work na yun. So, as for me guys, eto palang disqualified na ako. May salamin. Paano pa kaya pa ano pa ako? Na yun, yung sa ano nila 6 months lang daw. 6 months lang ako. Ang hinahanap nila 1 year. So, syempre sabi ko,
do I have a time na para mag-apply pa at mag-stay pa ng isang taon sa isang company na food industry? Kasi, sabi ko, ilang taon na ako, magto-28 na ako, at hindi pa ako nakakalis. Eh, paano pag gusto ko nang umalis na talaga na yun, tapos, hinahanap nyo almost hanggang 35 lang, 34, 30 nga lang ang hinahanap nyong age. So, syempre, mas lugi ako. Age pa lang malulugi ka na eh. Sa height mo pa lang lugi ka na eh. Sa salawin pa lang lugi na ako eh. Ano na lang kaya? Pati yung experience ko na, kasi mostly kasi lahat ng experience ko is sa restaurant, tsaka sa ano tawag dito, sa receptionist, tsaka sa office. Na yun lang ako nag-try na mag-apply sa factory. Kasi gusto ko lang makakuha ng experience sa factory. Tapos, 6 months ka pa lang, yung sasalamin mo kasi hindi ganun capable kasi nga ang lahat ng mga inaano nilang sa which is sa factory nila is mostly food kasi daw baka daw mag-contaminate. Sabi ko, hindi problema na hindi ako magsalamin. Pwede naman ako mag contact lens kasi part naman din yun kasi may gear daw na white gear na ganito lalagyan daw ng sa ano. Sabi ko, walang problema yun eh. Tapos na yun, parang na-disappoint ako, sabi ko, kahit sabihin ang dami mo na, kahit sabihin andyan na yung requirements mo, pero pagdating mo pa lang yun, hindi ka nila malaline up kasi nga ang daming problema sa iyo. Interview pa lang yun wala pa yung literal na physical na pwede ka na. Disappointment lang kasi sabi ko, isang oras ako na masaya ko nagpagkamahal-mahal. Kasi nag-move it ako 200 plus din yun, magkano yun. Tapos, hindi ko naman nakakalain na sobrang lapit pala na niya sa Mega Mall, tsaka doon. So, sabi ko, kasi kaya pinuntahan kasi yun ang pinakamalapit. Tapos, ito lang matatatnan ko. Pahinga ko ng resume mo. Titignan natin, baka kasi as of now, wala tayong hinihingi. Nung mga nilagay ko na form na tawag dito, building cleaner, factory, wala pa daw doon kasi hindi daw masyadong ang hinahanap nila, puro farmer, tsaka carpentry, So, sa part ko, sabi ko, ano mo sabi ko, sige po, bigay ko na lang. Bigay ko lang sa inyo yung resume ko. Kasi ko, sorry pala, ganito, ganyan. Tinanong ko, kung ano at least na requirements nyo. Kasi hindi ako na, parang nagmamakawang kunin nila ako. Na-disappoint na ako kasi syempre pinuntahan ko yung agency na yun. Hindi naman nagre-reply sa email, hindi rin nagre-reply sa messenger. Ano na lang ang iaano sa inyo, di ba? At least sana, kung yun lang pala kukunin nyo, resume lang, ay di sana na yung pina-email ko na lang kasi nag-aksayado pa ako ng oras pumunta dun. Sana pumunta na lang ako ng ibang agency. Sabi ko, pupunta sana ako ng isang agency, papuntang recto, baka pagdating ko, hindi ko na maabutan. Kasi nga, yung traffic, papuntang Angono, tsaka doon sa recto. Nakakapagod So, syempre, parang hindi ko alam. Pero, pag ganyan, sa part na yan na na parang na-disappoint ako, tapos nawawala yung yung parang dinedegrade ka pababa. Ay, pag ganun, talagang tumataas yung pride ko. Pupunta ako na kung anong mga agency sa buong Malate, sa buong Maynila, pupuntahan ko yan. Talagang apply ako, kung apply kahit hindi na ako pumasok sa trabaho ko, applyan ko yan. Kasi nag-leave lang ako para lang makapagpunta doon. Alam mo yun, parang inuna ko yung oras na yun, tapos pahingi na lang ako ng resume. Diba? Na parang naaksayado kang oras. Ang dami kong oras na kailangan ko. Sana pumunta na lang ako. Kasi inisip ko, sabi ko, puntahan ko kayo sa Maynila na lang. Tapos sabi ko, pupuntahan ko na nga lang yun. Buti na lang, bukas, wala pa akong, naka-leave pa ako. So, pwede ko pang puntahan yun. Pero, syempre, part sa akin na, naubos ang oras ko sa iyo. Naubos ko na oras ko sa agency na. Tapos ito lang yung may bibigyan mo sa akin. Pingin na ng resume. Hindi kita pa kita malaline up. Sabi ko,
Kaya pala, nakikita ko hindi ganun sila ka-active na mag-post sa kung sino yung mapapaalis nila. At konti lang yung nakikita ko na papaalis nila. Kasi ganun yung processing of way ng ano nila. Kaya sabi ko, yung napanood ko yung isang YouTuber na Taiwan din, sabi niya, mag-agency hopping lang kayo. Kung ano man yung, kung ilan yung na-hop nyo, basta more chances, more winning daw. Sabi ko, sige, gawin ko yun. Kasi, oo nga no, bakit ako magkakanda, bakit ako madidisappoint sa sarili ko na hindi ako napasado dito. Ang daming pwedeng agency dyan. Kung hindi man ako makapag-agency, ligwa na, pupunta na talaga ako paano, ipaprocess ko ng pa-Canada. Kaya naman nag-a-apply ako papuntang ibang bansa pa kasi para at least, ayoko kasing umaasa sa mga kamag-anak. Ang dami kasing, alam mo yun, dami sasabihin. So, mas okay yung ikaw na mag-asikaso para once na hindi na talaga, alam mo yun, hindi po mapasado ka doon. At least doon sa kamag-anak, yun ang pag-asa mo, kahit may bunga pa, okay na yun. Pero, gusto ko pa rin matry. Gusto ko pa matry makapunta pa ng, makaalis pa ng ibang bansa pa literal. So guys, come with me sa journey ko na makaalis kung ano mang putang inang bansa na yan, na sana makaalis ako kasi ang hirap guys, ang hirap, ano mo yun, parang ano sa punto na mag-a-apply pa ba ako ng pag ganito tapos mag-DH na lang kaya ako. So basta guys, come with me na journey kung mapalarin ng Ate Bianca nung makaalis. So, I'll see you tomorrow. Update ko kayo guys.